iyo, lingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapa, sa mundo kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kahanapan na Ama. Maawa ka sa amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sa kapagpapalang ang Ama, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo, kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking isusumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At hindi bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel,
sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay hahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y may iisang Ama at Guro nati iisa, si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit.
huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang umaga din po. Pakibati po ang katabi ng magandang umaga. Ayan. Pakicheck po kung gising pa. Baka natutulog, pakisabi, homily part na. Makakapag-almusal na din. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mula po sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa pamumuno ng aming Kura Paroko at Rektor, Reverend Father June C. Sescon, at ng buong kaparian ng Quiapo Church, at ako po bilang kinatawan, Father Robert Arellano, ay lubos puso po ang aming pasasalamat sa inyong mainit at wagas na pagtanggap sa ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kami po ay nagpapasalamat sa San Sebastian Parish, Fami Laguna, sa pamumuno ng inyong Kura Paroko, Father John Lino Calampiano, at sa inyong lahat, mga kadiboto, mga kaparishioner, na tumugon sa paanyaya ng Diyos at ngayon ay nakikibahagi sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia. Maraming salamat po at palakpakan natin ang bawat isa. Sa atin pong ebanghelyo, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay ang nagpakilala sa atin na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, at ang Diyos ng mga propeta ay iisang Diyos natin. Siya ang Diyos Ama na ating minamahal at pinaglilingkuran. Siya ang bukod tanging guro na binanggit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Kaya bilang Ama natin, nais po ng ating Panginoong Diyos na tayong lahat magpakatotoo, maging puro at malinis ang ating intensyon sa araw-araw ng ating buhay. Nais niya na ating hangarin at ang ating motibasyon ay palaging mabuti. At higit sa lahat, inaasahan niya sa atin na huwag pakitang tao lamang ang ating mga kilos at mga gawa. Kaya naman, nagbabala ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo na gawin at sundin ang itinuturo ng mga eskriba, saserdote at mga pariseyo, ngunit huwag tularan ang kanilang mga ginagawa. Bakit po? Sapagkat ang mga pariseyo at mga Hudyo gumagawa lamang ng mga ritual upang iangat ang kanilang mga pansariling karangalan at kapurihan. Ginagawa nila ito upang magpasikat sa publiko dahil ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mataas at hindi pwedeng magkamali. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa totoo lamang po, may mga pagkakataon sa ating buhay na ganito rin ang ating ginagawa, na minsan nagpapakitang tao tayo para lamang matanggap tayo ng ibang tao. Minsan, hindi tayo nagiging totoo sa ating mga sarili
at ginagamit natin ang ating mga kakayahan upang lamangan, upang abusuhin, at upang pagsamantalahan ang kahinaan ng ibang tao. Subalit hindi po ito ang itinuturo sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon, hangad ng Diyos na maging malinis at dalisay ang ating mga hangarin. Uulitin ko po, ninanais ni Jesus Nazareno na maging malinis at dalisay ang lahat ng ating mga hangarin sa buhay, na kahit ano pa mang hirap ng buhay, ay wala tayong tatapakang ibang tao, na kahit na maraming pagsubok, hindi tayo mag-iisip at maghangad ng masama sa ating kapwa. Makikipaglaban tayo ng patas, lalaban tayo ng buo nating puso, dahil alam natin na kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay. Kaya nga po kaalinsunod nito, patuloy ding ipinapaalala sa atin na mas higit nating palalimin ang ating debosyon bilang tanda ng ating katapatan sa Diyos. Debosyon. Ano nga ba ang debosyon? Pakiulit nyo nga po ang salitang debosyon. Ay, parang natutulog na. Pwede bang mas ilakas natin? Yon, buhay na buhay. Alam ko po, nakakasiguro ako na ang debosyon ang nagtulak sa inyo para pumunta dito sa sandaling ito, sa kabila ng distansya o maaaring layo ng pinanggalingan ng iba sa inyo. Hindi ninyo ito inalintana, sapagkat ang salitang debosyon ay hindi pangkaraniwan sa atin. Ang debosyon ay nangangahulugang katatagan ng ating mga damdamin at pananampalataya. Ito yung nag-uudyok sa atin upang magsakripisyo at magmahal. Ang debosyon ang nagtuturo sa atin na magtiwala sa Diyos. Ang debosyon ang nagsasabi sa atin na maubos man ang ating lakas, kakapit at kakapit pa rin tayo sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po sa pamamagitan ng debosyon ay iniaakyat din natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan. Nakakasiguro ako sa inyo sa mga sandaling ito, bawat isa sa atin may hinihiling sa Diyos. Yung iba, humihiling ng kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman. Alam ko, yung iba dito, yung mga senior citizen, humihingi sa Diyos na wag sanang sumakit ang kanilang mga tuhod para makapaglingkod pa sa ating Panginoon. Yung iba sa inyo, nagnanais, gumaling yung kanilang mata para makapagbasa pa ng mga libro at pahayagan. Yung iba sa inyo, humihiling ng kalayaan, kalayaan sa pagkakautang, kalayaan sa pagiging marites. Dahil ayan ang paboritong libangan. Dahil punong-puno ng oras, laging nakikita, imarites ang kapitbahay. Kaya nga nauso na rin dyan si Marisol, na laging sumusulsol kay Aling Marites. Kaya yung iba sa inyo, humihingi ng kalayaan na wag nang maging marites, kung hindi maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Diyos. At nakakasiguro ako, hindi lang ang mga personal na panalangin ang daladala ng puso ninyo. Kasama ngayon ang panalangin ng inyong mga mahal sa buhay. Panalangin ng inyong mga anak, panalangin ng inyong mga magulang, mga kapatid, at lahat ng inyong mga pinagkakautangan ng loob. Kaya pwede bang pumalakpak ang mga kadibotong may hinihiling sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno? Ayan, napakalakas ng palakpak. Ibig sabihin, hindi natutulog, nakikinig sa homilya.
Alam ko po, sa mga sandaling ito, umaakyat sa kalangitan ang lahat ng inyong panalangin at pagsusumamo ng inyong puso. Dahil alam natin na ang ating Panginoon ay mabuti at mahabagin, umaasa tayo na diringgin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga panalangin sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas ang mga kadibotong ngayon pa lamang nagtitiwalang pinakinggan na sila ng ating Panginoon? Ayan, pagka panalangin ang mga mga kahilingan, mga prayer requests, ang lalakas ng panalangin natin. Pagdating sa donasyon mamaya, hindi na tumitingin sa mga asherets. Parang inaantok na. Pero pagkakahilingan, abay, ang lakas-lakas ng palakpak. Amen po ba? Kailangan sa pagbibigay din natin, pagbabahagi natin, malakas din yung ating ilalagay bilang tanda ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. At sa mga sandaling ito, nais ko pong magbahagi ng 3 maiigsing bagay tungkol sa debosyon. Una, pasasalamat. Pakiulit nga natin ng malakas. Alam po ninyo, ang tunay na deboto, may pusong marunong magpasalamat, may pusong marunong kumilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ang tunay na deboto, nagpapasalamat, pinupuri at pinararangalan ang Diyos. Kapag puno ng pasasalamat ang puso ng isang deboto, sinasabi niya sa kanyang sarili, ang lahat ng mga biyaya, ang lahat ng mga pagpapala na nakamit ko sa buhay, lahat yan galing sa Diyos. Tignan po ninyo, tanungin ninyo ang inyong mga sarili, ano bang mabubuting bagay ang mga nagdaan sa inyong buhay na hindi muna nanggaling sa kamay ng Diyos? Di po ba't ang lahat ay biyaya at pagpapalang mula sa Diyos? Kaya nga sabi ng isang sikat na santo, everything is grace. Ang lahat ng bagay ay biyaya. Kung ang lahat ng bagay ay biyaya, ibig sabihin, napakadaming pagpapala na ang dumating sa ating buhay na kaloob ng Panginoon. Hindi na natin kaya niyang bilangin. At alam po ninyo, ang mga biyaya at pagpapala, kailanman hindi natin yan kayang bayaran. Anumang yaman, anumang galing, anumang talino mo, ang utang na loob, hindi kayang bayaran. Ang mga biyaya natin sa Diyos, utang na loob natin yan sa Kanya. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang utang na loob, kailanman hindi kayang bayaran, sapagkat ang utang na loob, tinatanaw. Uulitin ko, ang utang na loob, hindi kayang bayaran, ang utang na loob, tinatanaw. Pagmasdan po ninyo, sa tuwing kayo ay nakaupo dito sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia, di po ba't tinatanaw ninyo ang altar? At ang altar ay simbolo ng sakripisyo ni Jesus Nazareno. Tinatanaw ninyo sa inyong buhay, ang Eucharistia ay pagpapasalamat, nagpapasalamat at tinatanaw ninyo ang kabutihang loob ng Diyos. Dahil sa mga sandaling ito, buhay pa tayo at may hininga. Sa mga sandaling ito, nakakakain pa tayo 3 beses isang araw. Di po ba't ito'y malaking biyaya mula sa Panginoon? Kaya nga ang lagi kong sinasabi, dapat ang laman ng isang deboto, ang laman ng kaniyang puso, walang hanggang pasasalamat. Ikalawa, pagbabalik loob. Pakiulit nga ng malakas. Alam po ninyo, ang isa sa layunin ng Ebanghelyo ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Ang isang deboto dapat buo sa kaniyang puso ang magbalik loob sa Diyos. Sa sandaling siya ay nadapa, sa sandaling siya ay naligaw ng landas. Alam po ninyo, sa dami-dami ng ating mga kasalanan,
at pagkakautang sa Diyos. Walang isa sa atin ang karapat-dapat sa kaniyang banal na presensya. Maging pari, madre, obispo, o mga reliyoso, hindi tayo karapat-dapat sa kabanalan ng Diyos. Pero bakit nagkakaroon tayo ng lakas upang magpasalamat at magsimba? Yan ay dahil tayong lahat kinaawaan at kinahabagan ng ating Diyos. Lahat tayo pinatawad ni Kristo sa ating mga pagkukulang at sa lahat ng dami ng ating kasalanan. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang Diyos patuloy na nagpapatawad sa atin. Hindi mahalaga yung ating madilim na nakaraan. Ang mahalaga, tinatama natin ang ating pagkakamali at taus-puso ang ating pagbabalik loob. Kaya huwag tayong mapako sa dumi ng ating nakaraan. Basta tayo handang tumugon sa paanyaya ng pagbabalik loob. Patatawarin tayo ni Jesus Nazareno at pagkakalooban niya tayo ng bagong buhay. Amen po ba? O last na lang, pinakahuli, pagsuko. Pakiulit nga natin. Ang tunay na debosyon, tinuturuan tayong isuko ang lahat sa Diyos. Isinusuko natin sa Diyos, hindi lamang ang ating mga kahinaan at pagkukulang, kung hindi yung lahat sa atin. Isinusuko natin sa Diyos ang lahat ng ating kagalingan at kayamanan. Ibig sabihin nito, sa tuwing itinataas natin ang ating mga kamay, sinasabi natin ng buong pagpapakumbaba, ipinagkakaubaya ko sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat sa aking buhay. Isinusuko ko sa inyo ang lahat ng bagay na hindi ko kaya. Pasasalamat, pagbabalik loob, at pagsuko. Ito ay ilan lamang sa mga mukha at kamay ng ating debosyon. Alam po ninyo, may maigsi akong kwento. Noong December 30 last year, ay ginanap ang Thanksgiving procession sa Quiapo Church. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, ay naranasan kong makasama ng malapitan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng isang motorcade. Alam po ninyo, noong inilabas na ang imahen ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang lahat ng tao nagsigawan sa tuwa at kagalakan. Dahil pagkatapos ng 2 taong pagkakakulong natin dulot ng pandemya, muling nakita ng mga deboto ang imahe ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya po, ramdam na ramdam mo ang pananabik ng bawat kadeboto na makapagpugay sa ating Senyor. Alam po ninyo, sa malayo pa lamang, napakakapal ng tao. Napakaraming nagpipicture at kumukuha ng mga videos. Marami pa sa ating mga kadeboto, itinataas ang kanilang mga kamay. Yung iba, may mga hawak pang panyo at kanilang iwinawagayway bilang tanda ng kanilang pagpupuri at pagpupugay. Subalit alam po ninyo, may isang nanay na nakaantig sa aking damdamin. Yung nanay na ito siguro lola na. Kasi punong-puno na ng puti ang kaniyang ulo. Punong-puno ng puting buhok. Wala nang itim. Puro puti na lang. At alam po ninyo, nakatungtong siya sa isang maliit na upuan. At tangan-tangan niya ang mga kandilang putol. Ito yung ginawa niyang sulo o liwanag. Batid ko ang kahirapan sa kaniyang buhay. Hindi naman po ako nagmamarites, ha? Siguro, tong lolang ito, walang pambili ni kapiraso o isang
kandila. Ang ibig sabihin, wala siya kahit 10 piso o 5 piso sa kaniyang bulsa. Kaya anong ginawa niya? Pinagtiisan niyang gamitin ang mga putol at gamit ng kandila upang makalikha ng liwanag. At alam po ninyo, habang dahan-dahang umuusad ang imahe ng mahal na Senyor, Jesus Nazareno, kitang-kita ko sa kaniyang mukha ang labis na kagalakan. Winagayway din niya ang mga kandilang putol, subalit puno ng liwanag. At kitang-kita ko sa kaniyang mga mukha, pumapatak ang luha mula sa kaniyang mga mata. At sa tapat ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, rinig na rinig ko, paulit-ulit niyang sinasabi, mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po. Maraming salamat po. 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 Alam ko po, sa mga sandaling iyon, maraming kahilingan ang kaniyang puso. Sa harap ng mahal na poong Jesus Nazareno, hindi siya nagreklamo. Sa harap ng poong Jesus Nazareno, hindi niya ininda ang kaniyang paghihirap sa buhay. Sa harap ng poong Jesus Nazareno, wala siyang ibang hiniling, kundi ang bukang bibig niya ay walang hanggang pasasalamat. Napaluha po ako sa laki ng kaniyang pananampalataya. Salat man siya sa yaman ng mundo, wala man siyang pambili ni kapirasong kandila. Para sa kaniya, ang Diyos sapat na sa kaniyang buhay. Uulitin ko po, ang nanay o lolang ito, salat man siya sa anumang kayamanan ng mundo, nasa gitna man siya ng matinding pagsubok sa buhay, wala man siyang pambili ni kapirasong kandila. Para sa kanya, ang Diyos sapat na sa kaniyang buhay. Sapat na siyang masilayan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno upang magpasalamat, magbalik loob, at isuko ang lahat sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway ang ating debosyon at pamamanata ay magtulak sa atin upang mas mapalalim natin ang ating relasyon, ang ating misyon, at ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Paulit-ulit ko po itong ibinabahagi. Sa kabila ng napakadami nating kasalanan at pagkukulang sa Diyos, mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos, sapagkat tayong lahat ay anak niya. Kailanman, anumang tigas ng ating mga puso, hindi niya tayo susukuan. Anumang tigas ng ating pag-iisip, hindi niya tayo iiwanan. Ganitong kalaki ang pagmamahal niya sa ating lahat. Kaya nga bilang tanda ng ating pagbabalik, pagmamahal sa Kanya, nararapat din marunong tayong magpasalamat, magbalik loob, at isuko ang lahat sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taos-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista at mga itinatakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ikaw ang huwaran ng aming pagmamahal at paglilingkod. Tulungan mo kaming maging tagapaghatid ng iyong kagandahang loob sa aming mga kapatid na walang hinihintay na kapalit. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kalooban.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalagdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Milo Hubert na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na sa kabila ng napakadami nating kasalanan at pagkukulang sa Diyos, mahal na mahal niya tayo. Kaya bilang tugon sa kaniyang pagmamahal, nararapat, marunong din tayong magpasalamat, magbalik loob at isuko ang lahat sa Diyos. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nangalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, nawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nangalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, nawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Isiluhod po ang lahat. Panalangin ng paghihintay para sa bagong obispo. Makapangyarihang Ama, Ikaw ang pastol na umaakay sa tanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, itinatag niya ang simbahan sa ilalim ng pamamahala ng mga apostol at ng kanilang mga kahalili upang akay ng iyong bayan sa iyong pagliligtas. Nagpapasalamat kami sa pagkakaloob mo sa amin ng mga matatapat na pastol na namumuno at nangangalaga sa amin. Ang kanilang paglilingkod sa amin ay katiyakan na kami iyong kawan ay patuloy mong nililingap at itinatangi. Ngayon kami naghihintay sa iyong pagkakaloob ng isang bagong lingkod pastol. Itulot mong kami ay laging mamuhay sa katapatan sa iyong mga aral at patuloy na umasa sa iyong kabutihan at pagmamahal. Sa paghahanda namin ng aming mga sarili sa pagdating ng kaloob mong punong taga-akay at tagapanguna, ay papanibaguhin mo ang puso ng aming mga kaparian at kaming iyong kawan, upang sa pagdating ng iyong hinirang na punong pari, kami ay makiisa sa kanyang hangarin na patuloy na maitatag ang iyong paghahari dito sa lupa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. San Pablo Unang Ermitanyo. San Pedro Bautista. San Sebastian Martir. Magsiyupo po. Ang ating pong second collection ay mapupunta para sa mga seminaryo ng ating diocese. Maraming salamat po. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. So bago po natin ibigay ang huling pagbabasbas sa ngalan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tanggapin po ninyo ang aming lubos na pasasalamat sa inyong mainit na pagtanggap sa ating mahal na Senyor, Poong Jesus Nazareno, sa inyong parokya, San Sebastian Parish, Fami Laguna, gayon din sa pamumuno ng inyong kura paroko, Reverend Father John Lino Calampiano, at sa bawat isa sa inyong nakibahagi at nakisalo sa banal na Eucharistia. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa. Gayon din po, kagaya ng aking laging sinasabi, sa lahat ng mga dumulog sa paanyaya ng Diyos, walang pinili at walang lingkod ng Diyos na kaniyang pinabayaan. Kaya makakaasa tayo na tayo ay pagkakalooban niya ng mga biyayang siksik, liglig, at umaapaw. So palakpakan natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.